Sana alagaan mo kami at huwag ibigay sa mga dayuhan. Yan ang mangiyak-ngiyak na panawagan ni Senator Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa nga ni Bato, paano raw kung dumating ang araw na kay PBBM mangyayari ang nangyayari sa kanya ngayon? Buwelta naman ng palasyo, may extrajudicial killings bang ginawa si Pangulong Marcos? At live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mase, ano pang reaksyon ng palasyo dito sa apela ni Senador Bato? Cheryl Julius, malinaw ang sinabi ng Malacanang na lahat ng mga Pilipino ay handa namang bigyan ng proteksyon ng pamahalaan. Kahit nga daw si Senador Bato de la Rosa, nariyan pa rin daw ang karapatan niya bilang akusado sakali na matuloy ang pag-aresto laban sa kanya. Pero syempre, dahil sa nangyayaring ito kay Senador Bato de la Rosa, hindi rin niya naiwasan na maging emosyonal habang umaapela sa Pangulo. Ganyan. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, harap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang pagka-problema na ganito, malaman mo, you will feel what I feel right now. Mangiyak-ngiyak si Senador Bato de la Rosa habang umaapela kay Pangulong Bongbong Marcos. Panawagan niya, huwag siyang isuko sa International Criminal Court o ICC. Bakit po kayo naiyak? Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. May appeal is sincere to the President. Giit pa ng senador, hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga Pilipinong mapupunta sa parehong sitwasyon. Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. The role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Huwag lang pag-uusap ko sa kanya. As I've said, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. Dagdag pa nga ni Senador Bato, Very low. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Nagtrabaho ka ng gusto? I have said, yung aking servisyo talaga. Yung ideals ng PMA, courage, integrity, and loyalty, isinasa buhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ganito mangyari sa akin. ang panawagan na yan ng senador nakarating sa Malacanang. Yusek, Senator Bato asks the President to protect him as a Filipino citizen. Ang sabi niya, sana isipin niya na siya ay Pilipino. President siya ng sambayan ng Pinoy. Sana alagaan niya lahat ng Pinoy. Iyan ang pakiusap ko sa kanya. Your response po. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Kung naaresto man po siya, kung maaaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pahayag ni De La Rosa na posibleng matulad ang Pangulo sa kanyang sitwasyon at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. Nanindigan naman ng Malacanang na hahayaan na ang law enforcement sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Pero nang tanungin ang posisyon ng Malacanang, sagot ni Castro, Ang nagsampa po kasi ng kaso sa ICC ay kapwa nating Pilipino. At mayroon din po tayong obligasyon sa Interpol, mayroon din po tayong obligasyon na ang lahat ng dapat na managot ay managot. Dahil dapat din po natin proteksyonan yung mga di umano na nabiktima ng EJK. At ayon sa RA 9851 at maliwanag to sa Section 17, na kung meron na pong nakapagsimula na state or international tribunal patungkol sa pag-iimbestiga, ay pwede nating i-defer. Pwede nating i-waive yung ating karapatan at ibigay na sa international court ang pagpapaimbestiga. At yun lamang din po ang sinusunod ng RA natin dito sa RA 9851.
Ngayong isinailalim ng Senado sa protective custody si De La Rosa, paano kung biglang magka-stand-off sa pagpapatupad ng arrest warrant? I do not want to speculate on matters like that. Mahirap pong mag-speculate kung mainit ang issue. Dahil kung may maibibigay tayong mensahe dito at hindi naman po ganun ang mangyayari, magkakaroon lamang po ito ng negatibong impression. Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong pribilehiyo na ito. Dagdag pa ni Castro, dapat alam ng mga senador ang kanilang limitasyon. Ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung ano yung batas kasi mambabatas sila. So alam nila kung ano limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law. Natanong din kung may balak ba ang Administrasyong Marcos na umanib ulit ang Pilipinas sa ICC. Ayon kay Castro, wala pa sa ngayon. Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw, ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. Tumanggi namang magkomento ang Malacanang sa timing ng pagsulpot ni Senador Bato sa Senado kahapon. Natapat kasi ito sa botohan ng Kamara sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at pagpapalit ng liderato sa Senado. Pero may iniwang mensahe si Yuse Castro kay Senador Bato. I hope he will appear every time he should be asked to work and to perform his duties. Cheryl Julius, simple lang daw yung directives na binitiwan ni Pangulong Bongbong Marcos at ito ay iharap sa batas kung sino man yung may mga pananagutan. Cheryl Julius? Mas linawin lamang natin, may natanggap na bang kopya ang Malacanang dito sa nasabing warrant of arrest nga mula sa ICC at paano ito aaksyonan ng palasyo? Cheryl, tinanong natin yan sa Malacanang kanina pero ang sabi ni Yuse Castro, wala pa siyang konkretong sagot na maibibigay tungkol sa kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Mas maigi na yung mga concerned agencies na lamang daw ang magbigay ng impormasyon tungkol dito. Mase, nagkagulo sa loob at labas ng Senado kahapon. Ano ang pahayag ng Malacanang tungkol dito? Julius, ang panawagan lang ng Malacanang dyan kanina, bakit daw ba dapat magalit kapag ang ginagawa lang naman daw ng pamahalaan ay ipatupad kung ano naman yung nakasaad sa batas. Panawagan nila, especially doon sa mga supporters ni Senador Bato, kahit na ano daw kulay politika, mas maigi na alamin kung ano daw yung nilalaman ng ating konstitusyon, kung ano man yung nilalaman ng batas ng Pilipinas, nang sa gayon ay malaman na ipinapatupad lamang naman kung ano yung nakasaad dito, kaya mas maigi daw na kumalma at wag daw gumawa ng kahit na anong aksyon na mauuwi sa mga harassment. Julius, Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.